Inihain na ng mambabatas ang impeachment case laban kay Pangulong Kuting Jr. na nagugat sa umunay pagkakasangkot niya sa malawakang katiwalian at mismanagement sa gobyerno. Ayon sa ilang senador na nanguna sa pagsampa ng kaso, hindi na maaring baliwalahin ang mga ebidensyang nagpapakita ng pagkukulang ng Pangulo sa kanyang tungkulin. Panahon na para managot ang Pangulo sa harap ng batas, pahayag ng isang senador na tumangging magbabanggit ng pangalan. Samantala, mabilis namang umaksyon ang Kamara at nagbigay ng pag-aproba para sa pag-usad ng impeachment case. Ayon sa House Speaker, malinaw na ang mga mambabatas ay nakakaisa sa kanilang layunin na protektahan ang interes ng sambayanan. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang Malacanang na hindi pa nagbibigay ng opisyal ng pahayag hinggil sa usapin. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ng Korte Suprema, lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na magkaroon ng transparency at katarungan. Kasabay nito, nananatiling tanong kung magkakabangon pa ba si Pangulong Kuting Jr. mula sa lumalaking kontrobersya. Ang impeachment case na ito ay maaaring maging pinakamalaking hamon sa kanyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Si missionary workers and members, ang karakter talaga niyan na tinuro ng ating mahal na pastor, hindi tayo nakikipag-away. Kumbaga, yung kung ano man ang nakita nila, yung mga tension, yung mga reaction ng mga nakalipas, it's just, parang nag-react lang tayo as human being. Pero kung titira talaga sila dito, makakasama nila, just like what's happening now, na wala na yung tension, makita nila how peaceful this place is. Ang sarap-sarap nga ng kanilang tulog. Wala yung mga violenteng mga tao dito, hindi violent ang mga missionary workers and members. Plus, yung mga yung atmosphere gani ng love and parang kumbaga yung sinabi mo na love your neighbor, na dito concern ang isa sa isa, hindi pinababayaan kung anong meron na na pwede i-share ng mga workers sa kanyang kapwa na experience nila doon. So sino bang bato ang puso na hindi maaantig sa ganitong klase ng compound ng tirahan na kung where love abounds, as what our beloved pastor taught us. Kaya sabi nga, gaya ng sabi mo kanina, this is a will or perfect will of the Almighty Father na nangyari ito. Nandito sila kasi kumbaga dito generally tinuruan ang mga kapulisan natin. They came from a world of violence. Ang language nila is the barrel of the gun. Kumbaga, kung makita mo ang mga opisyal nila, they are so arrogant. Kumbaga, yun ang kanilang language eh. Arrogance, kanang panghulga, panghuraw. So, ngayon, dito nila makikita kung ano ang dapat na attitude at character ng isang law enforcer, na hindi mo kailangang maging bastos, maging arrogant, kasi ma-expose ka, hindi talaga natin tatantanan yung mga bastos ng mga opisyal ng pulis. Just like kung paano natin chastise or kinorek yung mga bastos na mga pag-uugali ng mga ilang opisyal na pumasok dito. So makita niyo kung kumbaga in one way or another tinuturuan natin ang mga pulis from the teachings of our beloved pastor, paano tayo maging tao, maging Pilipino, paano tayo mag-behave. We don't have to be rude. Tama ka dyan, Brenda, kasi yung akala nila na nakikipag-away tayo sa pulis, hindi. Kasi tinuruan din tayo ni pastor na paano i-correct ang mali, di ba? Nagre-remind lang din naman tayo sa mga pulis, yung mga nagdaang araw, kaya merong akala natin talaga away, hindi yun talaga away. Wala talaga, hindi tayo marunong makipag-away. Actually, marunong lang tayong mag-correct sa mali. Parang ipinaparemind natin sa ating mga kapulisan na yung ginagawa nila is labag sa batas. Hindi na ito yung pinag-uusapan dito, yung issue dito, karapatang pantao. Kasi tayo, mga Pilipino, pareho tayong mga Pilipino. So yun yung gusto nating mensahe sa ating mga kapulisan, na parang nauwi na sa alitan, hindi pagkakaunawaan. Pero salamat naman dahil tinuruan tayo pa rin ni pastor na, di ba sinabi niya, kung
binato ka ng, kasi, di ba, yung pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag mo nang isali yung garapon. Kasi yung iba, nagbabato nga ng tinapay, pero may kasaling garapon. Yun nga rin yung di ba, yung sabi ni Vice President Sara na hindi pa niya naabot yung level ng KOJC na kumbaga yung sinasabing love your enemy kasi mas mahirap yun na gawin. Yun, kasi kung sa pananaw ng mga tao, enemy ang mga pulis, pero anong ginagawa ng KOJC member kahit ganito pa ang ginawa nila, kahit ang sakit, ang saklap ng mga ginawa nila kasi in-intrude nila ang ating pamamahay. Pero nangingibabaw pa rin yung turo ni Pastor na love your enemy. Kasi bakit? Para malaman nila kung halimbawa they lack love, kung sila ay absent ang love sa kanilang puso. Pag sa pamagitan ng love your enemy na doctrine ng ating mahal na pastor, we could implant love in their hearts. Diba? Tama ka Partner Brenda, no? At alam natin na unti-unti na yung nakikita ng ating mga kapulisan dyan, no, sa KOJC compound. Kasi kung tignan nyo, kung maalala natin, no, yung mga ginawa sa atin ng kapulisan na tear gas, yung may tanim bala, paano sila or paano nila tayo sinaktan, pero 'di ba yung pinalit lang natin sa kanila puro lang pag-ampu ba, kumbaga puro dasal. Sabi nga ni VP Sara, no, na yung ginawa nilang pananakit, pagtapon ng tear gas, 'di ba? Dapat sabi ni VP Sara, tapunin or bigyan lang din natin sila or mag-preach lang din tayo ng mga words of God. Yun yung ginagawa ng ating mga KOJC missionaries dyan sa Davao City, Partner Brenda. Yes, Partner Sheila, in addition to that, dito rin nila natutunan kung paano maninindigan kung ano ang totoo at tama. Kasi kung iba lang, hindi ito sa pagtataas ng sariling bangko, pero ito talaga ang tinuro ni Pastor na kahit hindi ko talaga malimutan yung sinabi ni Pastor, pag nanindigan siya sa tama at totoo, he's go for broke. Kahit kung kumbaga tayaan na ito ng lahat, itataya niya kahit ang buhay niya, basta alam niyang tama at totoo ang kanyang tinitindigan. So ganito rin ang nangyayari na we-witness ng buong mundo at ng buong Pilipinas na ang KOJC sa pamagitan ng turo ni Pastor, tinayuan talaga natin kung ano ang totoo at tama, ang karapatan, ang kung ano ang dapat. Kasi kung ibang grupo ito ng organisasyon, tapos ang imong katapat is may mga baril, mga malalaking armas, rami nilang personnel na nandito, na libo-libo, na alam natin walang kalaban-laban, pero hindi, we didn't succumb to their yung pagpanghulga nila. Instead, we stood our ground. Kumbaga, tumayo talaga tayo kahit pa anong mangyari, ialay man natin ang ating buhay. Basta ang turo ni Pastor, kung alam mong totoo ka, kung alam mong nasa tama ka, tayuan talaga natin. Walay, hindi tayo mo-bow down sa idol na kanila. Kasi idol din yan eh. Kumbaga, gusto nila tayong payukuin sa kanilang Diyos. Kasi nagasamba sila ng Diyos eh. Sino ang Diyos nila? Yung mga nag-uutos sa kanila ng mga maling utos, which is yung mga high-ranking officials sa gobyerno. Di ba, mga partner? Correct. Actually, completely correct. Para lang yun sa story ng Hebrew children, di ba? Na pinapabaw sila, pinapayuko sila o lumuhod sila sa kanilang Diyos. Pero hindi ginawa ng Hebrew children yun dahil alam nila na isa lang ang Diyos na makapangyarihan. At whether they save them or not, they will not obey any unlawful order that is coming from any elements from even yan. We'll compare it to the government officials na alam nating mali. So yun yung pinapatunayan natin. It's really happening in the life of the kingdom workers there. It's really biblical on what's happening right now sa KOJC. Yes, Partner Brenda. Yes, Partner Franco, mabanggit ko lang din, no, alam mo yung pagginawa nila na sobrang kumbaga it's very unjust, and kung sa normal na tao napakasakit yung ginawa nila na yung wanted poster ni Pastor at ng kasamahan natin ng mga KOJC workers, ipinost nila sa mismong property natin. And also yung alam mo yung LRAD nila, meron kasi yung pinto magkabila. Yung pinto nung LRAD na yon nakaharap, bukas. So it tends to face
the KOJC compound. So, kung nakaharap yon, doon nila ipinaskill din yung wanted poster ng ating mahal na pastor at saka ng mga KOJC workers. Isa nga doon, di ba, ang ating chief administrator, si Ate Ingrid at saka si Jack na ating lead singer at sa pastoral. Just imagine kung gaano kasakit yung kung hindi ba naman sila mga walang puso, no? Pero ano ang natin? Ano ang ating ginawa? Nakapag-negotiate lang tayo ng mahinahon, pero alam mo ang ginawa ng ama, pagdating ni Vice President Sara, no? Pagdating ni Vice President Sara, alam mo, napansin ko kasi yung hindi nila alam na darating si Vice President Sara Duterte, alam mo ang kanilang preparation. Alam nila that we are gonna celebrate around 3 p.m., 4 p.m. yun. We are going to celebrate. Alam mo, ginawa nila, tinanggal nila yung cover nung LRAD speaker nila, yung sobrang lakas ng tunog, tinanggal nila. So sabi ko, may plano sila na patunugin yung kanila. Baka i-play na naman nila yung tape, yung recorded nila na sumuko na mga may warrant of arrest, ang PNP, nag-i-implement lang ng ganito-ganito. So, talaga, pagkagawa ninyo yun na nagsa-celebrate ng anniversary, tapos gano'n ang ipi-play nyo. Tapos, i-prenon pa nila yung wanted poster ng ating mahal na pastor doon sa KOJC compound. Alam mo anong nangyari? Pagdating ni Vice President Sara, tiniklop nila, isinara nila yung pinto. So yung wanted poster, hindi na makita. Siguro natakot sila na baka mismo pag nakita yun ni Vice President Sara, siya mismo tatanggal ng wanted poster. Just imagine yung lahat ng mga tao nandito nagmamahal doon sa nilagay ninyong wanted poster doon sa tapat mismo ng kanilang compound. So, pero alam mo nangyari, yun, nawala yung na wanted poster na yun. So, kailangan talagang silang turuan, nakakalimot na sila sa humanity, parang hindi na sila human being na may pakiramdam because they were blinded with the power of the gun na tinuro ng mga opisyal, yung mga general na nag-uutos sa kanila ng mga unlawful orders. Kapartner Brenda, pwede mo ba kami mabigyan ng update? Kasi parang may nakuha kami impormasyon na yung nilagay natin na gulong dyan sa Gate 18 or sa 18 hectares ay parang gustong tanggalin ng PNP at parang ilagay na lang or maglagay na lang tayo ng railings. Pwede mo ba kami magbigyan ng update? Actually, Partner Sheena, as per negotiation ni Colonel Marantan at saka ni Atty. Torion, tinanggal na siya. Wala na yung as of yung pagpunta ko doon sa hapon sa 18 hectare 18 gate, yung tinatawag natin 18 hectare gate, wala na yung mga gulong na inilagay doon sa paglabas ng scanner. Tinanggal na natin yon, pinalitan na siya ng railing. So, yun, okay na yun. Wala na rin ang mga pulis kasi nagkaroon ng standoff nung time na yun yung naglalagay tayo ng gulong. Nakita mo talaga natakot yung mga kapulisan kasi siguro iniisip nila paranoia na lang or paranoid na sila na kung saan ilang iniisip siguro na baka susunugin ito ng mga KOJC workers where in fact wala naman tayong planong ganon. Pero alam mo ang nangyari is that yung standoff na yon na nandun yung mga pulis naggawa ng kanilang human barricade, nandun yung gulong, tapos nagsiksikan ang lahat ng tao kasi doon dumadaan lahat ng lumalabas at pumapasok ng compound. So as of kahapon or kagabi, wala na yung mga gulong plus pinalitan na siya ng railing. So mas orderly naman in fairness. At saka ang mga na lang doon, nag-guard yung mga kabataan natin ng mga babae nandun sa paglabas ng railing, may mga upuan doon na nilagay, nasa tabi naman, hindi naman nakakadlang at nakaupo doon sila doon sa gilid ng highway, yung mga kabataan nating babae, mga Brenda, members. Balik muna tayo kay BP Sara, no? Nagkaroon ba ng pagkakataon si BP Sara na makasalamuha, ma-encounter, makausap yung ating mga kapulisan kagabi? As sa first-hand info, hindi ko nakita kasi naka-assign ako doon sa Emerald Gate. Pero ang nakita ko is yung mga
KOJC members and workers. Kasi after niyang mag-speech, nag-selfie siya doon sa mga missionary workers nandun sa Kingdom Plaza. Tapos after few minutes, kasi iniintay namin siya doon, kasi doon lalabas sa bandang gate na kung saan kami nakatalaga, umano na si VP Sara, umexit. So, ikalawang gate, nung pagtapat niya sa amin, kinawayan kami. Paglabas niya ng gate, merong nag-aabang sa kanya ng mga KOJC members din. Labas na yun ng gate before ng highway. Bumaba pa siya at nakipag-selfie doon sa mga members. And then, yung mga pulis nasa kabilang portion lang. Kumbaga, kabilang bintana lang ng sasakyan niya, pero hindi naman niya pinuntahan. So, hindi niya pinuntahan yung mga pulis. So, I could say na there was no encounter with the police, pero hindi ko lang masagot yan kung nagkaroon ba ng chance siya na ma-meet ang mga police nung pa-exit siya ng Kingdom Plaza. Pero yung paglabas ng gate, hindi siya lumapit dun sa mga police. Sumakay siya diretsyo ng sasakyan after makipag-selfie sa KOJC members na nasa labas ng Emerald Gate. Oo. Brenda, kasi parang na-mention mo kanina nasabi mo kanina na hindi pala alam ng mga polis na darating pala si VP Sara. So, ibig sabihin, hindi sila nakaprepare, hindi nila napaghandaan talaga na, ibig sabihin, surprise yung pagbisita pala para sa kanila ni VP Sara kagabi. Ganun ba? Walang siyang walang na-inform noon. Kahit ang mga KOJC members, workers and members, konti lang ang nakakaalam. And then, nagtataka sila, yung mga workers and members, bakit may mga movements na kiniklear ang gate, ganito ganyan, ang Emerald binuksan, tapos yung tapos meron ng mga BPSG, yung security group nila, ni VP Sara. Yung advance, advance party. So nagkakaroon na ng hint ang mga workers. Ngayon, yung mga police doon sa labas, doon na sila nakaalam na kung anong nagkaroon na ng kumbaga na kami, active na yung mga sige ganyan, walang munang tawid kasi may dadaan, may bisita. Ang sabi kasi ng minister, may bisita niya, sabi, darating si VP, hindi. May bisita tayong darating wag muna kayong humarang sa daan kasi mga worker naman to and fro, lakad ng lakad. So yun, doon pa sila nakaalam na may dumating. Pero yung mga ordinaryong pulis, nakahiga pa nga yung nakahiga nga yung iba habang tayo magsa-celebrate ng yung iba natutulog, yung iba nakahiga lang sa park. So yun, pagdating ilang sasakyan yung ni DP, yung escort. So doon nila nalaman na nasa loob si Vice President Sara. Kapartner Brenda, makikita natin sa ating mga TV ngayon, mga kapartners, yung pagmamahal talaga ng KOJC missionaries. Hindi lang naman kami na mag-KOJC missionaries yung nagmamahal kay VP Sara. Tayo lahat ng mga Pilipino. Kasi makikita kasi natin, kapartner Brenda, yung isang leader talaga na tamang nagsisilbi sa bayan. Ganyan yung nakikita natin, That's why mahal na mahal siya ng ating mga kababayan, kapartner Brenda. Partner Sheena, meron talagang kasabihan na hindi mo mapeke ang genuine love and compassion ng isang tao. Bakit? Meron naman ginagawa ang mga ibang leaders, especially yung mga nasa kabilang side, na kung saan grabe nilang propaganda, they are giving out ayudas every week or every month. Tapos ang dami nilang mga sinasabi sa media, they are promoting their principal, yung mga nila na ganito ang trust rating, grabe ang pagpapabango sa kanila, pero the masses cannot feel yung genuineness ng kanilang concern. Alam mo talaga na may interest na pang personal at political ang mga ginagawa nila. Kumbaga merong motibo. Unlike yung brand of leadership ng mga Duterte, that it is really public service and genuine compassion sa mga ordinaryong Pilipino. At hindi yun nila magagaya at maduduplicate unless na maging genuine din sila sa kanilang paglilingkod. Kasi ang hirap talaga yung mga elitista na kumbaga
pineteke lang nila yung pagiging makamasa nila. Lalabas at lilitaw din yan. Tama, oo. Unlike sa mga Duterte na since kay Digong, kay VP Sara, kay Baste, at kay Pulong na ano talaga sila, makamasa talaga, genuinely. At saka, Brenda, isa rin sa mga hinahangaan kay BP Sara, yung paghingi niya ng tawad sa KOJC members na talagang yung tawad na, yun nga, kung bakit na ano niya tayo na... Oo, bakit? Nga, si Oo, BBM. kasi yun talaga, di ba, nasubaybayan natin yung campaign period, yung kanyang pag-decide na magtakbo siyang vice president na, di ba, ang the whole Kingdom Nation sa pangunguna ni Pastor, hindi naman talaga iboboto si Marcos kung hindi dahil kay Vice President Sara. And hindi lang kay OJC, kundi yung buong Pilipinas. They wouldn't choose Marcos to be the president if not because of Sara Duterte. And yun ang yun din ang mark ng isang totoong leader, yung humility niya na uma-accept siya ng kamalian. Etong mga leader na nandito sa loob ng KOJC compound, yung mga general ng police na alam na nga nilang palpak sila, hindi pa nila tinatanggap na palpak yung operation nila sa loob. Kasi imagine 10 days and wala pa silang mga malinaw na resulta sa operation because of their arrogance and their pride. Whereas compared sa isang totoong leader na si Sara Duterte na ina-accept niya ang fault niya and she is so humble to accept na nagkamali siya na ikinampanya niya si Bongbong Marcos sa mga KOJC member. Kumbaga, we felt betrayed as an organization na nagkamali tayo ng binoto na leader tapos grabe pa ang operation na ginawa niya sa atin ngayon. Correct. Kasi, Brenda, ang brand ng leadership ng mga Duterte is really the decisiveness nila. Kung ano yung decision nila for the better, for the Filipino people, they will right away strike it. Kasi yun talagang kanilang ginagawa. Look at the risk that what she's taking right now. Sabi niya nga, posible mapahamak ako, posible may mangyari sa aking pagdalo, pero ito ang ginampanan kong trabaho, KOJC man yan o hindi, ito ay Pilipino, gagampanan ko ang aking trabaho, pupunta ako dyan, dahil ang mga tao dyan ay talaga naman naapi, at talaga naman tinatahak ang mga bagay na hindi karapat-dapat na kanilang natatamasa sa ating kapulisan. Kaya in spite sa mga maraming bagay na posibleng maging hadlang sa kanyang pagpunta, even maraming mga advice na pinagbabawalan na siyang pumunta, pero she has her own decision. Unlike the other one, na ang daming nag-uutos sa kanya kung sino-sino, tingnan mo, palpak ang utak, wala na, bangag na talaga eh. Pero itong leadership, the decisiveness of our Vice President is talaga namang ito yung hinahanap ng bawat Pilipino. Yung utak na mayroon siya ay talaga namang hindi matatawaran dahil alam mo yung puso niya is really for the bayan, hindi para sa pera, hindi para mangurap, kundi para sa bayan. Kasi inala niya yung buhay niya eh. Sa pagpunta niya pa lang dyan, posibleng may mangyari. Pero she doesn't care. Kasi nga, alam niya ang kanyang ginampanan trabaho, ang number one is maglingkod sa mga Pilipino. Yes. Alam mo, partner, Franco, no, yung nung malaman namin na darating si Vice President Sara, mismo ikaw yung nakaramdam ng konting pagkabahala para sa kanya. Kasi that threat is so, we cannot discount the possibility ng talaga banta sa kanyang buhay kasi just imagine yung number ng police tapos alam mo naman na napaka-obsessed yung mga present leader ngayon na ma-eliminate siya. Ito kung talagang hindi lang dahil sa protection ng ating makapangyarihang ama, pwede siyang i-liquidate. Kasi chance na nila na mawala yung tinig sa kanila. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!